Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. To the rescue na sana ang isang babae sa Ifugao nang kanyang namatan ang ibon sa kanilang bakuran na akala niya'y sugatan. Ang ibon kasi tila nagdurugo ang dibdib. Mabigat sa dibdib para kay Joan na makita niya ang ibong ito na dumapo sa kanilang bakuran sa Asipulo, Ifugao. Ang ibon, tila sugatan. Ang dibdib kasi nito para bang nagdurugo. Akala ko po kalapati na may sugat po. Minabuti na lang daw ni na Joan na huwag nang bulabugin ang inakala nilang sugatang ibon. At para palaman kung anong klaseng ibon to, dito na raw niya itong pinagtanong-tanong online. Ang ibong namataan ni Joan sa kanilang bakuran hindi sugatan. Ang nasa dibdib kasi nito hindi dugo kundi pulang balahibo. At dahil sa pulang balahibong ito, mistulang nagdurugo ang puso. Tinawag tong bleeding heart pigeon. Ang bleeding heart pigeon ay grupo ng mga pigeon o kalapati na matatagpuan lamang sa Pilipinas. May 5 species ng bleeding heart pigeon dito sa ating bansa. Nariyan ang Gallicolumba crinigera o Mindanao bleeding heart na endemic sa Mindanao, Samar, Leyte at Bohol. Ang Negros bleeding heart naman o Gallicolumba kihi, isang critically endangered species na naninirahan sa mga isla ng Negros at Panay. Critically endangered na rin ang mga bleeding heart sa isla ng Mindoro, ang Mindoro bleeding heart o Gallicolumba platene. Potentially extinct naman kung ituturing ang mga Sulu bleeding heart o Gallicolumba menageae. Ang bleeding heart namang namataan ni Joan isang Gallicolumba lusonica o Luzon bleeding heart. Isa sila sa pinakakilalang species ng naturang ibon, na kilala din sa tawag na punyalada o paloma de punyalada. Ibig sabihin, stab pigeon. Mapalad si Joan na makakita ng bleeding heart pigeon sa kanilang bakuran. Ang mga ibon kasing ito, napakailap sa tao. Maliban kasi sa sanay silang manirahan sa masusukan na parte ng kagubatan. Kapag sila'y nakakaramdam ng panganib o presensya ng tao, mas pinipili nilang magtago sa mga halaman kaysa lumipad. Samantala, ang pamilya naman ni Allen nabulabog nang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Mahayhay, Laguna. May narinig silang tunog. We thought na merong something or may magnanakaw, yung gano'n. So what we did, kumuha kami ng pamalo, tapos binuksan namin yung bahay. Pero laking gulat niya nang madiskubre ng may gawa nito, hindi kawatan, kundi isang ibon. Para siyang rooster. Yung window namin is tinted. Nakita niyo yung reflection niya siguro. Kaya niya tinutuka yung window namin. Anong klaseng ibon naman kaya ang kanilang namataan? Kuya Kim, ano na? Ang rough-crested balkuha ay isang uri ng ibon na kabilang sa pamilya ng mga kuku o Cuculidae. Endemic o tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Kilala ba ang ibong ito sa kanilang magaspang at nakatayong crest o balahibo sa ulo? Meron din itong nakapalibot na kulay pula sa kanilang mga mata na parang naka-makeup ang mga ito. Karaniwan ito makikita sa mga gubat kung saan nanguhuli ng mga kulisap, uod, kagamba, maliliit na butiki at paminsan-minsan ay mga prutas. At di tulad ng ibang uri ng kuku, gumagawa sila ng sariling pugad at inaalaga ng sarili nilang sisiw. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24.